Pride for me is always a protest, also a celebration. It's a movement to remind ang mga tao na we really fight for our rights. Ang taray ng damit niya. Pride for me is freedom. Freedom to express yourself, show yourself authentically. Pride is a celebration of your thoughts, your emotions, your feelings. Pride is love para sa akin. Kasi ito yung parang pinaka na-feel ko na nakikita ako ng mga tao. We feel seen kapag Pride Month. Nakikita natin lahat ng mga sangkabaklaan, sangkatomboyan. Ang sarap sa feeling na may mga kaparehas pala akong tao. And 3 more shots. 1, 2, and... Nagsimula to sa pandemic lamang sa isang maliit na kwarto sa condo sa Makati with my divine sisters, Dividing and Vinyas. And now, isa na siyang ganap na bar. Na dati na pag namin siyang divine bar, ngayon isa na siyang totoo at napakagandang high-class na bar na talagang kaya mong ipagmalaki kahit saan sa buong mundo. Dumating tong Rampa as an opportunity na parang sabi na, wait lang, ready na ba tayo para magtayo ng bar? Ready na ba tayo to hone new talents, to open up a business? Of course, ang laking responsibility to be the face of an establishment that is promoting safe space. Naging safe space sa amin yung house namin, and parang ako as someone na parang walang nag-guide sa akin sa mundo ng kabaklaan, parang yun yung mga ipinapasa namin sa younger generation ngayon na parang ginaguide namin sila on how to stand sa sarili mong paa, how to practice safe sex, how to, yung mga ganong bagay na parang as a mother talaga na ituturo ko para lang kami nagbabahay-bahayan. And ngayon, tapos na yung mga anak ko doon, ngayon sinashare ko to sa mga new generation of queens na dito sa Rampa. Ako'y nananalang. Huwag sana mag-uwi. Nagatali kong akin. Naubod ng itim. Nagkaroon ako kasi ng isang conversation with Meme Vice last year na ang sabi niya pala sa akin is, makikita mo yung lawak ng pagiging bakla mo kapag isinantabi mo ng very light yung drag. Sa drag, magaling ka na dyan, nanalo ka na eh. Ikaw na yun. So, parang, ano pang i-improve mo, ay nanalo ka na, diba? So, sabi niya sa akin, mas marami ka pang kayang gawin bukod sa pag-drag. Mas makapang na akong mag-explore. Mas maganda na may natututunan ka kaysa tumigil ka sa pagtanggap ng mga bagong learning sa buhay. Kasama dun yung pagtuturo sa mga baby queens namin. And dati ako yun sa OMAR, ako yung inaalagaan nila Mama Eva, nila Daddy Rupert, nila Anita. So it's time na para ipasa ko yung nalaman ko at natutunan ko sa OMAR. Yung legacy naman ng OMAR ngayon ay kino-continue ko para magkaroon ng sarili kong legacy at yun yung Rampa. Responsibility siya, to be honest. Pero doon namin na-realize that doon na parang you're never prepared for anything that's gonna be happening in your life. So you just have to, take the risk and own it and build and work it out. So I'm happy na after a year, Rampa has been doing so well, very successful, that we needed to move para mas maging malaki yung audience namin, mas marami makakita, makapanood ng magandang palabas na ginagawa namin dito, the music, the performances, the baby drag queens. Nagpa-audition kami na parang almost 70 to 100 yung nag-audition, and then parang may 30 kami na nakapasok. Most of them really started 2 months ago, 1 year ago. So talagang walang mga experience sa pag-perform. Pero when you go to Rampa, you will see the divine experience, the divine legacy na talagang pinupush namin na, syempre, ipapasa mo kung anong alam mo what worked during your time, during your experience, or your experience, yung ipapasa mo sa kanila. And I'm very proud na makikita nyo through our
performers and entertainers here sa Rampa kung gaano kagagaling yung hindi siya talentong divine lang or because they are our daughters. It's drag excellence, Filipino drag excellence at its finest. Dito sa Rampa niyo mapapanood. Mas wise na ako ngayon sa choices. I think, kumbaga, graduate na ako dun sa pagpapasikat. Ngayon, I am building my legacy now. Let's building the legacy now. Wala na yung pasikatan, wala na yung laban-laban. Sa ano na tayo, sa pag-build na tayo at pag-hone ng mga bagong prints na maging inspiration sa at magtutuloy sa sinimula namin. I'm so proud of them kasi grabe yung future ng drag because of these kids na talagang ang gagaling ngayon pa lang. Na imagine mo lahat ng sinama natin halos sa mga less than 3 years pa lang nagpe-perform. Yung mga kasama natin sa shoot kanina and karamihan sa kanila, actually halos lahat sila mas magaling pa sa amin kung tutuusin. Nakaka-proud silang panoorin. Na-inspired din kami sa kanila. Okay, ganda. And 3, 2, 1. Na-feel ko siya after Drag Race Philippines Season 1. Doon ako parang nare-realize na parang, okay, I've been having so much glory, I've been having so much pride, I've been having so much exposure and platform. Parang mas masarap itong i-experience now kapag sinishare mo na siya sa iba. So mafe-feel mo siya that you're ready to share what you're having. And I think that's an indicator that you're ready. When you're ready to share it. Okay. Ang drag dati is karamihan they're doing this to survive talaga and all. Ay ngayon ito mga batang to very lucky kasi karamihan sa kanila ginagawa ito because this is their passion and their expression, di ba? So, I'm happy for them na ito yung na-experience nila ngayon pero sana hindi nila makaligtaan yung mga pinagdaanan, pinagdaanan ng mga Lola Divas natin, di ba? Para lang mapanood sila at palakpakan ng mga tao noon. Eh ngayon, wala pa silang umakyat pa lang sila sa stage, naka-flash na yung names nila sa LED. Dati, yung mga drag queens, nagpakilala ka na't lahat-lahat, ang itatawag pa rin nila sa'yo kung sino yung in-impersonate mo on stage kahit ilang years ka na nagpa-perform. So, ang bongga ng drag industry ngayon. The Philippines will really soar and we will definitely represent the Filipino drag excellence to the world. Yung time namin, ma-feature ka lang sa magazine like this is such a big blessing and opportunity. So yun yung parang nire-remind namin sa kanila, parang not everything is on Drag Race, not everything is on the biggest stage. Sometimes, a simple photo shoot like this, a simple feature like this means so much. Yung mga makakabasa nito, di ba? We don't know kung ano yung matatouch natin sa kanila, kung paano natin sila may inspire through our stories. So let's just go, and the world is waiting, the universe is waiting for our story and our beauty. So let's share it to the world. Hello, Rank Magazine. I am Precious Paul-Nicole. My name is Brigadier, Rank Magazine. This is Venus Deluxe, and welcome to Rampa. And welcome to Rampa. Welcome to Rampa. And this is the Takeover issue.